Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nid. Taong 1980, Marihatag, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, nasa edad 15 taong gulang pa lamang itong si Nid. Sa kanilang lugar, bihira silang makipaghalubilo sa kanilang mga kapitbahay na para bang lahat ng mga tao doon kagalit ng kanyang pamilya. Ni pagbili ng kanilang mga pangangailangan ay hindi nila nagagawa na siya namang nakasanayan na nilang mag-anak. Imbis na bumili sa tindahan, umiikot pa ang kanyang ama patungo sa kanilang baryo para sumaod ng mga sangkap at pagkain na madalas nilang ginagamit sa loob ng isang buwan. Habang lumalaki noon si Nid, napapansin niya ang pagiging bukod-tangi nila sa lahat. Ilang ulit man niya noong tanungin sa kanyang ama, pero ang palaging sagot nito, wala pa siya sa hustong gulang para maunawaan ang lahat. Dahil sa 6 silang magkakapatid, kaya na may kahit papaano hindi siya doon nabuburyong. Lumabas man sila patungong sentro, bantay sarado sila ng kanilang ama. Bawal ang makipag-usap o kahit anong koneksyon sa mga taong kababaryo nila. Para kay Nid, hindi na bago ang ganoong kaganapan, lalo pat magmula noong bata siya, ganoon na ang ugali ng kanyang ama. Isang araw, habang naglalaro sila sa bakuran, merong dumating na lalaki na nakakabayo. May mahaba itong kulay itim na buhok at meron yung daladalang tungkod sa kabila ng pagiging bata at makisig nito. Pagsilay doon ni Nid, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. Magandang umaga, Toy. Nandyan ba si Soronyo? Pakitawag naman. Sabihin mo nandito ang kanyang kaibigan. Bungad na wika ng lalaki paglapit niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang bumalik para tawagin ang kanyang amang abalang-abala sa pag-aayos ng ginagawa nitong hardin. Sa pagbalik nila sa kanilang bakuran, dali-dali namang nilapitan ng kanyang ama ang lalaki, sabay yakap doon ng mahigpit. Habang ginagawa nila ito, panay ang kanilang pagkumustahan sa bawat isa na parabang ilang dekada na silang hindi nagkita. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok na din ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Sila Nid naman noon, sumunod na para kahit papaano makilala nila ang bisita ng kanilang ama. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, doon na pag-alaman ni Nid na magkababata pala ang mga ito. Kung ano-ano ang paksang kanilang tinatalakay hanggang sa dumating ang puntong nadapo ang paksa ng mga ito sa sitwasyon ng baryong kanilang tinitirhan. Tinanong ng lalaki ang kanyang ama kung ayos lang ba sila roon at kung meron naman bang nanggugulo sa kanila. Nagbigay din ito ng abiso ukol sa nalalapit na buwan ng Setyembre. Dahil sa sinabi nito, seryoso namang sumagot ang kanyang ama ng mga katagang labis niyang ikinagulat. Huwag mo kaming alalahanin dito. Ni isa man sa kanila wala akong kinikilala. Subukan nilang kantiin ang aking pamilya. Makikita nila. Wika ng kanyang ama. Alam ko naman ang kapasidad mo, Soronyo. Hindi naman ako naparito para tanungin ka sa bagay na yan. Ang sa akin lang, mag-iingat ka. Nga pala, pwede ba akong manatili dito hanggang matapos ang buwan ng Setyembre? Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ng kanyang ama, tumawa lang naman yon habang sumasang-ayon. Mas mainam namang manatili ang kanyang kaibigan sa bahay nila, lalo pat aminado siyang hindi niya nagagawang matutukan ang kanyang 6 na anak. Maliban pa dyan, nag-aalala din siya na baka merong mga binabalak ang kanyang mga kababaryo
laban sa pinakamahinang miyembro ng kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng mga ito, napakaraming palaisipan ang pumapasok sa utak ni Nid. Kahit ano kasing gawin niya, wala siyang kaide-ideya kung sino ang tinuturing na kalaban ng kanyang ama. Kinahapunan noong araw, naging masaya naman ang kanilang pamilya. Kabaliktaran ng inaasahan niya sa kanilang bisita, napakamasiyahin pala nito at napakahilig nitong makipaglaro sa mga bata. Walang araw sila noong hindi gumagawa ng mga bagong bagay na siya namang labis niyang ikinatuwa. Sa pagpasok ng buwan ng Setyembre, doon na unti-unting nagbabago ang takbo ng kanilang pamumuhay. Noong mga nakaraang buwan kasi, kahit abutan pa sila ng 6:00 sa labas ng kanilang bahay, wala yung problema. Subalit nang sumapit na ang Setyembre, 3:00 pa lang hindi na sila pinapalabas ng kanyang ama. Bibihira na din yon kung umalis sa kanilang bahay na para bang buong araw sila nitong binabantayan. Dumating na nga sa puntong bibihira na lamang silang makakita ng mga taong naglalakad sa labas dahil sa higpit ng mga magulang nila. 5 araw lang noon ang lumipas, hindi na maatim ni Nid ang mga nangyayari. Upang maging klaro sa kanya ang mga bagay-bagay, naglakas loob siyang magtapat sa kanyang ama. Bale, sinakto niya noong naghahapunan sila, nang sa gayoy lahat ay makakarinig ng kanyang sasabihin. Tay, bakit naman ho tayo ganito? Parang pakiramdam ko, hindi nyo kami pinapayagang mamuhay ng normal. Tay, gusto din ho namin makalaro sa labas kasama ang mga kakilala namin dito. Masama ba yun, Tay? Bakit nyo kami pinapaiwas sa kanila? Meron ba kaming nakakahawang sakit? Medyo pabulyaw na tanong ni Nid. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang natigilan sa pagkain ang kanyang mga magulang. Maging ito man, hindi makapaniwala sa naging tono ng kanyang pananalita. Matapos niyang mailahad ang kanyang saloobin, agad namang tumayo ang kanyang ama na para bang hindi makapagtimpi, gawa ng nainsulto ito sa sinabi niya. Subalit bago pa man siya mapalo ng ama niyang yon, napigilan na yon ng kanyang kaibigan na nagsasabi ng, "Tama naman ang anak mo, Soronyo. Hindi mo kailangan magalit sa kanya. Kung ako man ang bata, abay magtatanong talaga ako kung bakit ganito ang nangyayari. Umupo ka na muna. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya." Nang marinig ito ng kanyang ama, wala na itong nagawa kundi ang sumunod. Matapos yan, hinarap siya ng kaibigan nito upang ilahad ang mga bagay na hindi niya pa nalalaman. Ayon sa lalaki, kaya lang naman ganoon kaiba ang kanilang pamumuhay sa baryo, gawa ng lahat ng mga taong kakilala nila at naninirahan doon napapabilang sa isang angka ng mga aswang. Paano nadapo ang pamilya nila sa lugar na yon? Dahil sa kanyang amang napakatigas ng ulo. Sa kagustuhan nitong hanapin ng taong pumatay sa ama nito, dinala nito ang kanyang pamilya sa mismong baryo ng mga aswang. Marami ang isinakripisyo ng ama ni Nid sa lugar na yon para magkaroon sila ng mapayapang buhay. Dagdag pa nito na dahil sa tagal ng panahon, unti-unti nang naghihilom ang sugat nito sa puso. Hindi na rin ito tinangkapang umalis sa lugar, gawa ng para sa kanyang ama, mas katiwa-tiwala ang mga aswang kesa sa mga ordinaryong tao. Yun nga lang, hindi siya doon gaanong napapanatag, lalo pat bata pa ang kanyang mga anak. Wala namang nagtatangkang makialam sa buhay nila pero mas maganda na yung umiiwas. Tiis-tiis na lang muna sa ngayon, Nid. Siguro kapag binata ka na, makakausap mo na din sila. Sa ngayon kasi, parte pa kayo ng mga karaniwang pagkain ng mga aswang dito. Kahit takot silang lahat sa ama mo, hindi ito sapat para hayaan na lamang kayong gawin ang inyong gusto.
Sa bandang huli kasi, wala din naman kayong ibang malalapitan kundi kami lang. Mahinahong wika ng kaibigan ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, minabuti ni Nid na wag nang ipagpilitan ang kanyang gusto. Sapat na para sa kanya ang mga bagay na kanyang narinig upang maunawaan ang mga nangyayari sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas. Agad naman siyang lumapit sa kanyang ama para humingi ng tawad. Kinaumagahan, maaga pa silang lumabas ng kanilang tahanan para maglaro. Kasama niya noon ang dalawa niyang kapatid na nasa edad na 9 at 5 taong gulang. Ang kanyang ama naman at ang kaibigan nito, abalang-abala sa pag-aayos ng hardin na merong mga tanim na gulay. Bago sumapit ang 8:00 ng umaga, bigla namang naalarma ang kanilang padre de pamilya nang masipat nito ang grupo ng mga matatanda na nakatayo sa harapan ng bahay nila. Walang ano-ano, agad nitong pinapasok ang kanyang mga anak sabay lapit sa kinaroroonan ng mga ito. Sumama na din noon ang kanyang kaibigan na merong daladalang mapurol na sundang. Ano ang kailangan nyo rito? Bungad na tanong ng ama ni Nid. Manong Soronyo, kung hindi ikakasama ng loob ninyo, maaari ho ba kayong sumama sa amin? Importante lang ho, nais kayong makausap ng aming pinuno. Huwag kayong mag-alala, ligtas ang pamilya nyo rito. Ang sa amin lang, naway mapaunlakan ninyo ang kanyang nais. Sagot naman ng isang matanda. Dahil sa sinabi nito, agad namang napalingon si Soronyo sa kanyang kaibigan. Inabot din sila ng ilang minutong pag-iisip ukol sa nais ng mga ito bago sila tuluyang magpasya. Upang hindi sila masalisihan ng mga nilalang, minabuti nilang tanungin kung ano ang nais ng pinuno nito sa kanya. Hindi kasi sila maaaring basta-bastang umalis sa bahay, lalo pat ang may iwan lang doon ay ang kanyang asawa at mga anak. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ng tungkol sa hidwaan ng mga ito laban sa uri ng mga tayho. Nag-ugat ang away ng mga aswang at tayho noong minsang napadpad ang kanilang pangkat na kumukuha ng pagkain sa teritoryo ng mga ito. Sinubukang patayin ng mga tayho ang kanilang mga kadugo kung kaya't wala yung pagpipilian kundi ang lumaban. Para sa mga hindi nakakaalam, ang tayho o kabalan ay napapabilang sa ibang lahi ng mga tikbalang na kung saan kalimitan sa kanilang mga anyo ay kalahating tao at kalahating kabayo. Lahat ng mga tayho ay merong matutulis na sungay sa ulo na kung saan yon ang ginagamit nila para magpataw ng sumpa sa kanilang mga biktima. Istrikto pagdating sa teritoryo ang mga tayho at wala silang sinasanto sa sinumang nilalang na tumutungo sa lugar nila nang hindi nagpapaalam. Maraming malalakas na abilidad ang mga nilalang na yon, kung kaya't kahit mga aswang aminadong wala sila doong laban. Mas di hamak na mas malalakas ang mga tayho kesa sa mga tikbalang dahil hindi nanggagaling sa kanilang gininto ang buhok ang kanilang mga kalakasan. Ayon sa mga matatanda, ang mga tayho o kabalan likas nang magkaroon ng mutya mula pagkabata. Dahil sa matitinding pagmamahal ng kalikasan sa kanilang uri, kung kaya't lahat ng napapabilang sa kanilang angkan, merong hindi masukat na kakayahan. Isa din sila sa mga tagapagbantay ng mga gubat at tagapamarusa sa sino mang gumagawa dito ng hindi tama. Dagdag pa ni Soronyo, hindi madaling makipaglaban sa mga tayho sa kadahilanang palaging nasa likod nito ang mga anggitay na nagdadala din ng mga mapangwasak na sumpa sa mga nilalang katulad ng mga tao at aswang. Bibihira lang ang nakakaligtas sa pag-atake ng mga tayho, gawa ng grupo ito kung lumakad.
Kapag nalaman nila ang eksaktong kinaroroonan ng kanilang mga kaaway, lulusubin nila ito ng lulusubin hanggang sa wala nang matira. Matapos mapag-alaman ni Soronyo ang tungkol sa bagay na yon, hindi na siya nagdalawang isip pang tumutol sa pagtulong. Para sa kanya, kung meron man siyang papanigan, yon ay ang mga tayho at hindi mga aswang. Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, kitang-kita niya sa pagmumukha nito ang labis na pagkagalit. Animoy hindi lang ito nakatitig sa kanya, bagkus ay sinusumpa siya nito nang hindi niya nalalaman. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na nga nakapagtimpi ang mga aswang sa kanilang mga narinig. Bago umalis ang mga ito, nagbigay ng isang babala ang kausap niyang matanda ukol sa kawalan niya ng respeto sa pinuno ng mga ito. Ito ang tatandaan mo, Soronyo. Hindi ka na namin kikilalanin bilang taga rito. Kinakalaban mo kami, pues kakalabanin ka rin namin. Anong akala mo? Diyos ka sa lugar na ito at hindi ka namin kayang galawin. Matagal pa ang pagsasalakay ng mga taiho. Mas mabuti sigurong kayo na munang aming unahin. Gigil na wika ng matanda. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nag-alangang pang sumagot ukol sa babala na kanyang narinig. Imbis na matakot, mas lalo niya pang inudyuka ng mga aswang na makipaglaban sa kanila ng kanyang kaibigan. Para kay Soronyo, sapat na ang dahilang yon upang mag-alsa siya sa mga aswang na matagal na niyang kinagagalitan. Sa isang iglap, nanumbalik sa kanyang katawan ng matinding pagnanais na maipaghigante ang kanyang ama na matagal nang namayapa. Sa pag-alis ng mga nilalang sa kanilang tahanan, dali-dali naman silang pumasok sa loob. Lahat ng kanilang mga gamit pandigma ay kanilang hinasa bilang paghahanda sa nalalapit na pagsapit ng gabi. Katakot-takot ding dasalang kanilang ginawa nang sa gayoy mas triple ang pagtaas ng kanilang mga bakod at puder sa katawan. Kinahapunan, walang ibang ginawa sila Nid kundi ang manatili sa loob ng silid. Ang magkaibigan naman noon, walang patid pa rin ang paghahasa ng kanilang mga sundang at talibong. Nag-imbak na din sila ng iilang balat ng nyog papaikot ng kanilang bahay upang sindihan ito bago sumapit ang takip silim. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, matyaga na silang naghihintay sa labas ng kanilang tahanan. Nagkataon pa noong medyo malakas ang bugso ng ulan, kung kaya't hindi nila masipat ang mga nilalang na umaaligid sa buong paligid. Habang umuusok ang ilalim ng papag ng tahanan nila Soronyo, nanatili naman silang nakasilong sa pinakadulong parte ng bubong nito. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang makita ang mga matatandang naglalakad patungo sa entradang pinto ng kanilang bakuran. Paglapit ng mga ito, tumalunyo ng napakataas hanggang sa ilang dipa na lamang ang pagitan ng mga ito sa kanilang dalawa. Sa isang iglap, bigla silang napalibutan ng mga panauhing nanlilisik ang mga mata na merong matatalas na mga kuko. Nang mapagtanto nila Soronyo na mag-uumpisa na ang digmaan, walang pagdadalawang isip naman nila yung sinugod para lipulin. Ang mga nilalang naman, kahit nagdadalawang isip, pinilit nilang sumugod alang-alang sa kanilang pinuno. Inaasahan na nilang wala silang panama sa dalawa, gawa ng kay Soronyo palang hindi na sila uubra. Ang labis na kinakatakutan kasi nila kay Soronyo ay ang abilidad nito na kayang pumatay ng aswang sa pamamagitan lamang ng usal na ipinadapo nito sa hangin. Hindi basta-bastang makukuha ang ganoong abilidad, lalo pat kinakailangan mong maging dalubhasa sa mga lihim na karunungan bago mo yun matutunan.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, marami na sa mga aswang ang halos wala ng buhay. Bagaman buhay pa ang iilan, wala na din yung kakayahan para lumaban. Ang mga matatandang aswang na pinuno ng bawat pangkat na sumugod sa kanila, labis na ding naghihikahos dahil sila ang pinagtuunan ng pansin ni Soriano at ng kaibigan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawang makaatras ng matanda dahil sa pagdating ng iba pa nilang kalahi. Nang mapagtanto ni Soronyo na animoy hindi man lang nabawasan ang kanilang kalaban, doon na siya nagpasyang magpalipad hangin sa buong paligid upang tawagin ang mga nilalang na merong itinatagong galit sa mga aswang. Maliban sa pagtawag ng mga ito, nakaramdam din siya ng bahagyang presensya ng mga tayho, kung kaya't napilitan siyang magpakalat ng mga mensahe at usal sa ere. Maya-maya pa, tumahimik ang paligid. Nakarinig sila ng mga dagundong sa lupa at kasabay nito ang dahan-dahang pagyanig ng buong paligid. Ramdam na ramdam nila Soronyo noon ang nakakakilabot na presensya ng mga tayho na siya namang labis na ikinaalarma ng mga aswang. Nang mapagtanto ng mga ito na naroon na sa kanilang teritoryo ang kanilang mga kalaban, dali-dali naman itong iniwan sila Soronyo upang magbigay ng tulong sa pinakapangunahing puwersa ng kanilang lahi. Sa isang iglap, biglang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Pagramdam nilang dalawa na wala na silang kalaban, dali-dali naman nila yung sinundan upang tingnan ang kasalukuyang kaganapan sa baryo. Pagdating nilang dalawa sa sentro, tumambad sa kanila ang napakaraming tayho na panayang pag-ungol. May daladalang itak, sibat, panat palaso ang mga tayho na parabang digmaan talaga ang kanilang pakay sa lugar na yon. Habang pinagmamasdan ito ng mga aswang, wala naman yung nagawa kundi ang mag-angil. Kahit papaano malalakas pa ang loob ng mga ito dahil ang kanilang gabunan handang-handang makipagbatayan. Makalipas lamang ang ilang minuto, naganap na nga ang digmaan. Ang unang namatay sa pangkat ng mga aswang ay ang kanilang mismong gabunan nang tamaan ito ng nagliliyab na palaso sa dibdib. Hindi na nito nagawa pang pagalingin ang kanyang sarili sa kadahilan ng kargado ang palasong yon ng sumpa at usal ng mga tayho. Dahil sa pangyayari, kung kaya't madaling nagapi ang kabuang angka ng mga aswang. Pagsilay nila Soronyo na talo na ang mga ito, agad naman silang tumungo sa loob ng bakuran ng kanilang tahanan upang hintayin ang mga tayho. Inaasahan na nilang bibisita ito sa bahay nila, lalo pat alam nilang kahit bahay ng kalaban nito, hindi nila pinapalagpas. Sa pagdating nila sa bahay nila Nid, sakto naman ang kanilang pagpasok sa pagdating ng mga tayho. Seryoso yung tumitig sa kanila habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, pumasok ang isa sa mga tayho na merong daladalang itak upang sila'y kumprontahin. Nang maramdaman ni Soriano na masama ang pakay nito sa kanilang dalawa, isa lang ang kanyang naisip na paraan para takasan ang ganoong gulo. Walang sabi-sabi, lumuhod siya sa harapan nito. Inilatag sa lupa ang 3 niyang mutya, sabay wika ng, "Hindi kami mga aswang. Bilang patunay yun ang aking mga mutya. Isa kong antingerong bantay din ng kalikasan. Pasensya na kayo. Hindi namin inaasahan na kontra niyo din pala ang lahing ito. Maaari bang kapalit ng aming kaligtasan at mga buhay ay ang mutya kong tinatangan?" Nang marinig ito ng tayho, agad naman yung lumapit sa kanya. Huminga ng malalim at walang pagdadalawang isip na kinuha ang 3 niyang mutya. Paghawak ng tayho sa bagay na yon,
biglang nag-anyong usok ang mga katawan nito at kasabay nito ang pagbalik ng katahimikan sa buong paligid. Lumipat na kayo ng lugar. Bago matapos ang buwang ito, babalik kami rito. Tatapusin namin ang aming nasimulan. Wika ng Tayho sa kanyang isipan. Nang marinig niya ang sinabi nito, kinaumagahan mismo, umalis na sila sa baryo. Nagpakalayo-layo na silang pamilya upang hindi na madamay sa bagsik ng mga Tayho at ang gitay. Makalipas lamang ang 2 buwan, nanirahang mapayapa ang pamilya nila Nid. Nakatira na sila noon sa baryo ng mga tao kung saan malaya nilang nagagawa ang kanilang gusto. Ang kanyang ama naman, nagpasya ng maging albularyo para naman kahit papaano makatulong sa kanyang kapwa. Pero alam niyo ba, na kahit ilang dekada pa man ang lumipas, dala-dala pa rin ng kanyang ama at ng kaibigan nito ang naging karanasan nila noong maganap ang digmaan sa pagitan ng mga Tayho at ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang lakas ng mga Tayho. Isipin ninyo parang dinaanan lang nila yung baryo ng mga aswang tapos ubos na eh. Tas ang matindi pa nito, takot sila Nid. Yung mga aswang nga takot na kay Nid eh. Tas ito si Nid takot pa sa mga Tayho. Ibig sabihin, ganun katitindi ang mga tanga nito. Siguro, ang sarap magkaroon ng gabay na Tayho, no? O di naman kaya yung kasangga na Tayho. Diba? Kasi intindi eh, parang alam nyo yun, lahat titiklop sa kanila eh. Isipin nyo, pinatay agad yung pinakaunang gabunan, di ba? Ganun kalakas yung mga Tayho. Pero ang tanong lang, kung matatapat ba yung mga Tayho sa mga ermitanyo, sa mga manggagamot na sobrang taas ng runong, sa mga matataas na uri ng aswang, kaya-kaya nilang tumagal o kaya-kaya nilang patayin nyo ng ganun din kabilis. Kasi kung pakikinggan nyo na maigi yung kwento, bata pa lang tong mga Tayho talagang gifted na sila eh. Kumbaga, sobrang lakas na nila eh. Yung mutya na bibigay sa kanila ng kalikasan, bata pa lang, nasa kanila na. So isipin nyo, hanggang paglaki nila, nandoon yung mutya na yun, sobrang lakas na nun, di ba? Yun lang yung tanong ko. Paano kaya kung talagang sobrang tataas na uri na ng mga nilalang yung kaharap ng mga Tayho? Magawa pa kaya nila yung nagawa nila dito sa kwento na to? Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.